Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangdaigdig. Ang pagpapala at kapayapaan ay nasa prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga pamilya at kasamahan. Mga kapatid sa pananampalataya, dito naman tayo sa itong episode na ito. Ang pag-usapan natin ngayon o di kaya ay nais kong ipaliwanag sa inyo ay tungkol sa as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Itong sa'i ay panglalakad sa pagitan ng Safa at Marwa. Ang panglalakad na ito ay sa panglalakad ng isang gumagawa ng Hajj o di kaya ay Umrah na sa distansya. Matapos niya o di kaya ay malakad niya yung distansya na pagitan ng Safa wal Marwa ng 7 beses. Ito ay pabalik-balik. Ginawa po ito kung matapos ang tawaf dito sa mga gawain ng Hajj o di kaya ay Umrah. Itong as-sa'i ay nakukuha po ito. Nagsimula po ito galing po sa o di kaya ay nagiging obligado ito, as-sa'i na ito, mula po sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at suna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, galing po sa Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Katotohanan po, ang Safa at Marwa ay galing po ito sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man mag-Hajj o di kaya ay magtawaf sa Baitullahil Haram o di kaya ay mag-umrah, ay wala siyang kasalanan kung siya po ay magtawaf sa dalawa na ito. Ibig sabihin ay magtawaf sa Hajj o di kaya ay umrah. Dito naman sa suna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, galing po sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa kanya ang pagpapala at kapayapaan. Katotohanan, siya po ay nagsa'i, naglalakad sa pagitan ng Safa at Marwa. Siya po ang nagsabi na is'aw fa inna Allah kataba alaykum as-sa'i. Kayo po ay magsa'i o di kayo maglalakad kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niya po ito ay obligado. Obligado yung pagsay sa nag-Hajj o di kaya ay nag-Umrah. Ang sunod na mabanggit natin dito ay hukmus sa'i. Ito po ay hatol sa sa'i. Sabi ng karamihan sa mga ulama, ang sa'i na ito ay haligi. Galing sa mga haligi. Haligi po ito mula sa mga haligi ng Hajj o di kaya ay Umrah. La yasihani biduni. Ito po ang Umrah na ito o di kaya Hajj na ito ay hindi po magiging tama o di kaya ay mabuti o di kaya ay katanggap-tanggap sa Allah kung walang sa'i. Mga kapatid, ang susunod na mabanggit natin dito ay tinatawag na sifatus sa'i. Ito ay pamamaraan ng sa'i. Ano ba ang pamamaraan ng sa'i? Itong sa'i na ito ay ginagawa sa ba'da intihai tawaf.
ito po ay ginagawa ginagawa ito ng pagkatapos ng tawaf. Ang nag-hajj o di kaya ay nag-umrah, pagkatapos ng tawaf ay magbunta sila doon sa Safa at doon sila mag-start ng sa'i, harap niya ang Kaaba. At sabihin nila, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hanggang sa matapos na yun, at magtakwir sila, magsabi ng Allahu Akbar. At basahin nila itong aya na ito, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Pagkatapos nila ng pagbabasa ng ayat na ito ay manalangin sila sa kahit anong gusto nila panalangin. Tapos magbunta na doon sila sa Marwa. Kung makaabot sila sa 2 poste na green, ay medyo magbilis sila sa panglalakad. Kung matapos na yun, kung umabot na sila doon sa dulo o sa last na green na yun, ay bumalik sila sa paglalakad na normal. At magbunta sila sa Marwa. Tapos umakyat sila sa bundok na Marwa at magtakbir o di kaya magsabi ng La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hanggang sa matapos yun at manalangin sila. Ganon din sa Safa, kahit anong klaseng panalangin na ginawa, pwede niya gawin doon sa Marwa na yun. At yun na ang unang wahada sawtun wahid, itong unang rounds ng sa'i, 7 sa'i. Kung pagkatapos na yun, kung makatapos na yung mag-hajj o di kaya ay mag-umrah, ay magpunta na naman siya doon sa Marwa. Ganun din ang gawin nila. Tulad ng ginawa niya sa pagpunta niya doon sa Marwa, magpunta na naman doon sa sa Safa. Kung makaabot na naman sila sa Safa, ay itong pangalawang rounds na. Ito ay sa pagitan ng 2 amudain o di kaya 2 poste na green, ay medyo mabilis ang panglakad dito. At ito ay para lamang sa kalakihan, hindi na sa kababaihan. Itong sa'i ay gagawin ng 7 beses. 7 beses hanggang sa makumpleto doon na sa Marwa. Pagkatapos na ito ay ang mabanggit na naman natin ay tungkol sa syurutus sa'i. Itong mga obligado, itong mga condition sa pagsa'i. Ang unang condition dito ay an yakuna sa'yu ba'da tawafin sahih. Mangyari po ang sa'i ay sa pagkatapos ng tawaf na tawaf na kumpleto. Kahit anong klaseng tawaf na pagdating, tawaf ng umrah o di kaya ay tawaf na hajj, ang dalil dito ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At itong kondisyon na ito ay bittifaqil fuqaha al-arba'ah, pinagkasunduan ng mga 4 na may kaalaman sa Islam. Ang pangalawang kondisyon ay at-tartibu bi an yabda'a bis safa'i wa yantahi bil marwah. Ibig sabihin ay ito ay dapat magiging maayos, na magsimula ito sa Safa magsimula sa Safa, matapos na naman sa Marwa. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa aya na binanggit niya na nagsimula siya sa Safa. At ito po ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o di kaya ayon po sa ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlo dito ay an yakuna sa'yu 7 ashwatin kamilah. Mangyari po ang sa'i na 7 beses na kumpleto. 7 beses na kumpleto ayon po sa ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-apat dito ay isti'abul masafa bayna Safa wal Marwa. Ay mangyari po na malakad ng isang nag-hajj o di kay nag-umrah itong distansya ng pagitan ng Safa at Marwa.
Ang panglima dito ay al-muwalatu bayna aswati sa'i. Ito po ay pagsunod-sunod sa pagitan ng mga rounds ng sa'i na ito. Kaya magiging magsunod-sunod itong 7 beses na as-sa'i. Ang 6 dito ay inidagdag ng mga iilan sa mga may kaalaman sa Islam na kabilang, sabi nila, kabilang sa condition ay huwa niyatus sa'i, ay magiging may layunin ang nagsa'i. Siya po ay hajj o di kaya ay nag-umrah, ay kailangan may niya sila. Ang susunod dito na mabanggit natin, itong tinatawag na sunanus sa'i. Itong sa'i na ito ay maraming sunnah na galing po sa gabay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang una dito ay al-khuruju ila safa min babihi. Lumabas ang tao papunta ng Safa galing sa gate ng Safa. Ang pangalawa dito an yuaddi as-sa'ya bayna at-tawafi mubashara. Isagawa po ito, yung sa'i na ito, sa direkta ng pagkatapos ng tawaf. Pagkatapos ng tawaf. Ang pangatlo ay an yuaddi as-sa'i wa huwa ala tahara. Isasagawa po ito, yung sa'i na ito ay sa isasagawa ng tao, yung sa'i na ito, na siya po ay malinis mula sa mga dalawang duming malaki at saka maliit, at malinis ang kaniyang damit at katawan. Pang-apat, an yas'uda ala safa wal marwa kullama balagahuma fi sa'ihi. Ang taong nag-hajj o di kaya ay nag-umrah ay umakyat siya sa bundok ng Safa at saka Marwa tuwing siya po ay dumating doon sa pagsa'i niya. Sunnah po ito. Kabilang po ito sa sunnah. Ang panglima ay istiqbalul qibla. Humarap ang nag-hajj o di kay nag-umrah ng qibla tuwing siya po ay dumating doon sa Safa at saka Marwa, at manalangin siya o di kay magtakbir o di kay magsabi ng la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ang pang-anim dito ay as-sa'yu sadid bainal amudain. Itong paglalakad na mabilis sa pagitan ng amudain, dalawang poste na green. Ito po ay tulad ng sinabi natin ay para po sa kalakihan, hindi sa kababaihan. At isagawa din yung sa'i na ito ng panglalakad, hindi sumasakay. Ito po ay kabilang po sa sunnah. Ang last na ito ay al-muwalatu bayna aswati sa'i. Ito po ay pagsunod-sunod sa mga rounds ng as-sa'i. May nagsabi na ito po ay kabilang po sa sunnah. Ang last na ito ay magbanggit tayo ng iilan sa mga kamalian na isagawa o di kay nangyari dito sa as-sa'i. Ang una dito ay an-nutqu bin-niyya. Itong pagbigas ng layunin, kasi iilan sa mga hujjaj o di kaya ay mu'tamirin, kung sila po ay makapunta na doon sa Safa, ay bigasin nila yung layunin nila. Halimbawa, sabihin nila, inni nawaitu an as'a sab'at ashwatin lillahi ta'ala. Ako po ay nagbigas, ako po ay nag-intention na maglakad ng 7 beses sa Safa at saka Marwa, sa pagitan ng Safa o Marwa. Ito po ay para sa Allah. Ito ay hindi po pwede. Hindi po pwede kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay lam yantiq bin niyya. Hindi niya po binigas ang niyya, lihim man o publiko. Pangalawa dito ay ilan sa mga tao ay kung sila po ay makaakyat na sa bundok ng Safa, makaharap na sila sa qibla, ay itaas nila yung dalawang kamay nila. Ganito ang gawin nila. Para katulad ng ginawa nila sa takbiratus salah o di kaya ay sa pagsasala ng para sa patay.
ito po ay khata, ito po ay kamalian. Kasi ang nabanggit mula sa Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ito po ay rafa yadayhi wa ja'ala yad'u. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay initaas niya ang kamay niya at saka manalangin. Yun ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang iba kasama din sa mga kamalian ay iilan din sa mga hujjaj na maglakad sila ng masyan wahidan, panglalakad na isang isang pamamaraan lang, panglalakad na normal lang. Hindi sila magbilis doon sa amude, doon sa pagitan ng dalawang poste na green. Ang kabilang din sa kamalian dito ay kasalungat na nabanggit natin na ito. Ilan sa mga tao ay magsayo sila na lahat ng pagsayo nila ay mabilis. Ito po ay kasalungat ng suna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Marami pang mga dapat natin mabanggit dito, pero okay na ito. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng maraming kaalaman tungkol sa Islam, lalo lamang sa Hajj na ito. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.